Mapagpalang araw, Sir Seth. Gayon din sa mga tagapakinig. Pasensya na kung medyo natagalan itong pagpapadala ko ng sulat na bahagi din ng kwento ng buhay ko. Abala kasi ako lagi at minsan lamang ako nagkakaroon ng pagkakataon. Muli, ako si Roberto. Isang yugto na naman ang karanasan ko ang matutunghayan nyo. Pero pakiusap, para mas maging malinaw sa inyo ang lahat ay maigi sigurong pakinggan nyo muna ang naunang dalawang kwento. Ito ay para sa mga tagapakinig na hindi pa nasubaybayan ang mga yon. Sa hindi pa nakakarinig ng mga kwentong yon, may mga pamagat po itong anong laman ng garapon at ang pagsugod ng mga aswang sa teritoryo ng mga mambabarang. Ilalagay ko po yung link ng playlist sa comment section. Muli ko ding ipapaalala ang kwentong ito ay batay talaga sa kung anong totoo. Mapapansin nyo dito ang kaibahan. Ilalahad ko talaga kung ano ang mga kaganapan na walang labis at walang kulang. Bueno, simulan na natin ang kwento. Itong si Kuya Ed at Ka Franco, doon na sa bahay namin nakatira. Masaya ako noon kasi ang dalawa ay napakakulit, pero minsan ay nasosobrahan. Para bang mga bata din mag-isip. Si Tio Raul naman ay parang binartolina. Minsan lamang lumalabas ng bahay. At kung lumabas man, yun lang ay kapag pinamamahalaan ang naiwang negosyo ni Tia Socorro. Madalas ay nababanas ako kila Ka Franco at Kuya Ed. Maliban sa kakulitan ng mga ito ay lagi din akong tinatakot. Pinagkakatuwaan. Wala kasi magawa ang mga ito dahil hindi naman mga galang tao. Parang katulad lang din ng tiyo. Literal, aswang nga, diba? Marahil natatakot ang mga ito na may makaalam sa kanila. Ayon pa kay Kuya Ed, marami na umano ang nag-aaral ng karunungan. Lalo na nang mabulabog ang balitang pagpuksa nila sa mga mambabarang nun. Walang ibang kalaban ng mga tao noon kung hindi mga aswang. Napapailing na lamang ako dahil hindi nila alam na mas masama pa ang mangkukulam o mambabarang kumpara sa mga aswang. Natural na alam ko yon dahil ang nakapaligid sa akin, mga gabunan. Ewan ko lang sa ibang lahi ng aswang. Para akong mababaliw nun. Kung hindi mapapasigaw, napipilitan akong umiyak. Sukdulan kong makadala ng komedya si Kuya Ed. Ito din ang nag-aaya kay Ka Franco na takutin ako. Ako kasi noon dahil sa nasanay na sa kanila ay sobrang kampante na ako. Nakikipagbiruan tapos tinutokso ko mga pangit na aswang. Hindi ko alam na ang lupit pala makagante ng komedya. Ikaw ba naman, bigla na lang tabihan nila habang natutulog sa gabi. Ayos lang naman sa akin tumatabi lang eh. Pero makakamulatan mo na lamang na nasaan yung aswang na ito. Eh di parang tatalo ng kaluluwa mo sa pagkabigla nun. Nakaharap pa sa akin ang dalawa tapos ay nakadungaw sa mukha. Sinasabi ko naman na kapag ako ay nakagante, lusaw talaga sila nun. May natuklasan kasi ako ng medisina ng mangga na siyang ayaw na ayaw nila. Sinabi kong sasabuyan ko si Kuya Ed noon pero tinatawanan lamang ako. Pero sa panahong magseryoso ay parang hindi makabasag-baso. Lalo na kapag may pinapakiusap kay Tiyo noon. Partikular na sa sahod. Si Tiyo kasi noon pinapasahuran sina Ka Franco at Kuya Ed. Ako naman noon ay pwede kong sabihang hindi pa sasahuran. Kasi nga ako ang lehitimong nagmamay-ari talaga ng lupain na yon. Akalain mo, ang lalambing ng mga yon. Ginagala nila ako sa kung saan-saan. Pinupuntahan namin si Mang Omar, yung malaking tao, dun sa isang kwento na binahagi ko sa inyo. Ang layo ng bahay, nasa bukiran ng Mulave.
pero nararating lamang namin yon ng 2 oras. Gabi kami pumupunta, tapos ay mananatili kami doon ng 1 araw at balik na sa bahay nun. Alam ko namang nililibang lamang ako ni Kuya Ed, pero sa kabila ng lahat, ang babait nila. As in, promise ang babait. Kung makitungo ay parang napakalayo pa sa normal na tao. Disiplinado, magalang at mapagkumbaba. Sa akin lamang din sila makukulit na para bang sinasamantala nila ang makihalubilo sa totoong tao. Mga aswang kasi kaya madalas aswang din ang kasama. Kaya yun, naiintindihan ko sila. Pero yung inaakala ko noong tahimik na buhay ay hindi pa pala. Nakaugnay talaga sa mga aswang ang subok nun. Mga kagiliw, lilinawin ko lamang uli na hindi lahat ng aswang masama. May banggiitan noong kinilala sa pangalang Aurelio. Marami na umano itong karanasan sa mga aswang. Rebelde itong si Aurelio at ayon sa tiyo ko ay natatakot sila sa taong ito. At alam niyo ba na itong si Aurelio pala noon kasagsagang nanunugis ng aswang. Nasabi ko na nga, di ba, ang pagkabulabog ng pakamatay ng mga mambabarang na para bang nagkaroon din ng interes si Aurelio noon. Katunayan, sinusubaybayan ito ng mga kaanak ni Omar at doon ay nalaman nga nila ang kinikilos. Inililigaw pa nga umano para malayo lamang si Aurelio sa tirahan ng mga gabunan. Kung saan-saan na lamang sila nakakarating. At ang masaklap dyan, nakapatay pa si Aurelio ng isa sa kalahi nila. Ako noon, bagamat hindi ko kadugo ang mga ito ay nasasaktan din ako. Sino ba namang hindi? Kilala ko sila. Ang tiyo ko ay galit na galit pero inaabisuhan ko na wag na lang manghimasok. Pero hindi talaga mapigilan nun. Isang gabi, pinaalam sa akin ni Kuya Ed na umalis daw ang tiyo. Walang patumpik-tumpik na sinabi niyang gaganti umano ito kay Aurelio. Ang sabi ko naman ay bakit hindi niya pinigilan. Hindi nagsalita si Kuya Ed pero nakikita ko sa mukha niya na nag-aalala ito. Nga pala, ang pagiging biyasa ni Aurelio, partikular sa kaalaman sa kanan. Marahil ay alam niyo na ang patungkol sa kung saang panig to. Hindi ako mapakali noon pero sinabi naman ni Kuya Ed na kasama daw si Bang Omar. Pero hindi talaga mapagkakatiwalaan. Dahil unang-una ay napakalakas talaga daw ni Aurelio. Taliwas kasi ang abilidad ng mga gabunan. Talagang literal na kaya silang puksain na mga katulad ni Aurelio. Kaya nga silang puksain ng mga may kaalaman sa dilim. Paano pa kaya sa liwanag, di ba? Ilang araw hindi umuwi ang tiyo. Si Kuya Ed ay panay alis na. Ang naiiwan na lamang sa bahay ay si Ka Franco. Ang sabi nito, hinahanap daw ni Kuya Ed ang tiyo nun. Hindi pa kasi umano nagpapakita ito maging sa mga kaanak nila. Ang sama na ng naiisip ko noon. Naroroon na ang paniniwalang baka nasawi ng tiyo ko. Mga 1 linggo bumalik si Omar. Dumiretso ito sa bahay namin kasama si Kuya Ed. Ang sabi, si tiyo umano ay humiwalay sa kanya. Ayaw nitong kumilos na may kasama. Mas pipiliing mag-isa para hindi umano matitiktikan kaagad. Sa bandang timog ng Zamboanga si tiyo noon. Hindi niya ito nasundan pa gawa ng binura umano ng tiyo Raul ang mga bakas niya. Bukod sa ayaw nitong malaman kung nasaan siya, ganoon din sa kalaban. Ang pagtanggal umano ng mga marka, ang magpapalito sa kung sinong may karunungan. Hindi na ako nagsalita nun. Wala naman akong masabi.
Sila lamang ang nakakaalam sa kung anong gagawin. Pero napapaisip na ako noon na pasukin na ang mundo ng pagiging mambabarang. Natakot kasi ako dahil baka umabot sa punto na wala nang poprotekta sa mga gabunan. Wala talaga. As in wala silang kakayanan sa mga taong may karunungan. Pinuntahan ko pa ang Tia Soledad. Nagtanong ako sa kanya patungkol sa pamamaraan nila. Kaso ang sabi sa akin ni Tia Soledad, mababaw lamang umano ang kanyang kaalaman. Kung may dapat akong malaman ay sana doon daw noong buhay pa si Tia Socorro. Ayon pa kay Tia, kahit umano itanggi ko pa at iwasan na maging katulad nila, darating din ang araw na magiging mambabarang ako. Na para bang naniniwala ako kay Tia Soledad noon. Noon pa man, tinatanggihan ko na talaga si Tia Socorro dahil sa paggabay ng Tiyo Raul ko, na wag akong tutulad sa mambabarang dahil hindi ako magkakaroon ng normal na buhay. Hindi ko alam noon, Sir Seth. Parang may tumutulak talaga sa akin noon. Gulong-gulo ang isip ko. Idagdag pa dyan ang tensyon sa kalagayan noon ni Tiyo Raul. Sabi ko pa, paano na lamang kung mamatay siya? Gusto kong may magawa ko kahit papano. Hanggang sa isang gabi, para bang naging desperado ako. Marahil sa walang tigil na pag-iisip sa panganib na nakabungad nun, hindi ako pinapatulog talaga. Kahit anong libang ko sa higaan, naroroon ang diwa ko kay Tiyo. Bumangon ako, tinungo ko sa loob ng bahay si Kuya Ed. Doon lamang kasi ito natutulog sa may sala, kasama ni Franco. Nakita ko si Kuya Ed na nakaupo sa muebles at parang problemado nun. Tinanong ko siya kung bakit parang ang bigat ng kanyang mukha. Ang sabi niya sa akin, ang kapatid umano ni Ka Franco namatay. Saglit akong napatulala noon habang unti-unting umuupo sa tabi niya. Ano daw yung dahilan? Nagkasakit na lang bigla. Inatake tapos ilang araw, namatay na. Pero malusog yun eh. Napaka-imposibleng sakit lang sa katawan yung karamdaman niya. Wika ni Kuya Ed. Kaya pala wala si Ka Franco ng mga sandaling yon. Si Kuya Ed lamang mag-isa sa loob. Kaya kaagad kong naisip na baka pinuntahan ni Ka Franco ang kapatid niya. Ang sabi naman ni Kuya Ed, iniisa-isa na umano sila. Ang sabi ko naman, kung si Aurelio ba ang salarin. Pero hindi matukoy ni Kuya Ed. Wala pa rin kasi siyang impormasyon. Inaantay niya pa ang pagbalik ng amaing si Ka Franco. Ayon sa hinala lamang ni Kuya Ed, hindi si Aurelio. Dahil hindi daw nakakagawa ng ganoon ang mga may kaalaman sa kanan. Sa halip, ang pwede lamang paghinalaan ay maaaring malakas na mangkukulam. Ang labi daw kasi, sobrang tigas na parang kahoy. Kahit kamamatay lang. Wala na. Sobrang gulo na ng buhay ng mga gabunan. Hindi lamang si Aurelio ang naiisip ko noong kalaban nila, kundi nagbalik na rin ang may kaalaman sa kadiliman. Hindi man sa panig ng dating nakabangayan pero baka may nakisali na rin sa gulo. Hindi ko alam kung anong nakain ko noon at bigla ko na lamang sinabi kay Kuya Ed na gusto kong maging katulad ni Tia Socorro. Nanlaki pa ang kanyang mga mata. Wari ba'y gulat na gulat. Kagad sinabi nito na wag daw. Pero seryoso ako noon. Para bang napagkalooban ako ng tapang na walang hangganan. Gaya ng sabi ko, desperado na ako. Kinuha ko ang bara at piko sa lagayan ng herementa ni Tio Raul. Nakasunod sa akin si Kuya Ed habang paulit-ulit ako nitong inaabisuhan. Nagtanong pa kung anong gagawin ko.
Kukunin ko yung mga gamit ng Tia Socorro, Kuya Ed. Ano? Nababaliw ka na ba? Hindi ka sangkot sa gulong to, Roberto. Kami ang pakay at hindi ka kasama. Huwag mo nang tangkain ang mga nasa isip mo. Hayaan mo na kami. Ganito talaga ang buhay namin. Tanggap namin to. Ang sabi ko naman, hindi ako papayag na ayos lamang sa kanila. Ang tanggapin ng kapalaran na walang iba kung hindi ang kamatayan sa kamay ng mga tao. Tama naman talaga ang Kuya Ed. Dahil nasabi sa akin ng tiyo, sa lahat ng mga sandaling pwede daw sila mamatay. Lahat ng nasa paligid nila, banta. Pero kahit paman banta ang mga tao, ay hindi sila nananalasa nun. Buo na ang pasya ko noon. Yung takot ko na puntahan ng maliit na sementeryo, nawala. Sa halip ay nanggigigil pa ako noon. Hindi ako nilulubayan ni Kuya Ed. Inaagaw pa sa akin ang bara at piko pero nagmatigas ako. Ang sabi ko pa'y desisyon ko ito at walang makakapigil nun. Dugo ng mambabarang ang nananalaytay sa kaugatan ko. Dapat ko lang bigyan buhay kung ano ang kultura ng aming pamilya. Aminado akong nakakapanghilakbot talaga ang ginagawa ng isang mambabarang pero wala na akong pakinon. Sabi ko sa kanya, walang nagawa si Kuya Ed kung hindi ang panoorin na lamang akong kinigiba ang puntod ng Tia Socorro. Pagkabiyak pa ng semento, sumambulag sa akin ang napakabahong amoy. Wari ba'y kakabulok pa lamang ng katawan ng tiya ko noon. Nakakadiri man pero hindi ko na alintana yon. Para bang mas halimaw pa ako sa mga aswang. Para bang may sumapi sa akin kung ano sa mga sandaling yon. Inaabot ko ang sisidlan sa tabi ng labi ng tiya. Pagkakuha ko nito ay kaagad akong bumalik sa bahay. Si Kuya Ed na lamang noon ang nag-ayos ng giniba kong puntod. Pagkapasok ko doon sa bodega, sinarhan ko ang pinto. Hinarangan ko pa ang aparador para walang makapasok. Iniisa-isa ko ng labas sa mga kagamitan nun. Ang sabi ko noon, yun lang ang mga libro ng tiya. Maging yung ribulto. Pero Sir Seth, hindi. Dahil bukod sa mga bagay na yon ay may iba pang kagamitan si tiya na noon ko pa lamang nakita. Iba't ibang uri ng bato. May 3 itim na kandila at ang isa dito ay may palasong nakatali. Tapos, may bungo ng tao. Kung hindi ako nagkakamali, bungo ito ng isang sanggol. Dahil nakikita ko ang mga ngipin nitong magkakapatong pa. Wari ba'y reserba ito sa oras na mabunutan ng mga ngipin ang bungo na yon? Baka iniisip niyong likha-likha ko lamang ito. Hindi ako susugal sa pagsisiwalat ng hindi umiiral. Gusto kong linawin na walang labis at walang kulang ito. Totoo ang sinasabi ko. Subukan niyong i-research ang bungo ng paslit. May makikita kayong mga ngiping maliliit sa ibabaw ng unang naging mga ngipin nito. Tapos ang bungong yon, may mga papel na nakaipit sa loob ng mga mata. Isa-isa ko itong binuklat. Pirasong maliliit lang. May mga pangalan ng tao. Kung hindi ako nagkakamali, mga tao itong naging biktima ng pangbabarang ni Tia Socorro. Naging taliwas noon ang paniniwala kong hindi siya nanghahamak ng mga hindi kalaban. Natitiyak kong galing sa normal na tao ang iba na yon. Pero ang karamihan dito, malamang sa malamang ay ang nakabangayan ng aming pamilya na mga kapwa mambabarang. Bukod pa dyan, may nakita akong 2 salagubang na kulay itim. Kung tawagin ito sa Bisaya,
bakokang. Kung titingnan ay parang buhay pa pero hindi naman gumagalaw. Preskong presko kasi ang kulay at mukhang may kabigatan ng bawat isa. Di ba, kapag namatay ang ganitong insekto, gumagana ang katawan. Indikasyon yon na nabubulok na ang panloob nito. Pero yung dalawang salagubang sa loob ng garapon, kapag inaalog ko, talagang masasabi kong may laman pa. Hindi lang yon. Samut-sari ding kwintas ang nakita ko. Isa na dito yung inabot sa akin ng tiya noon na tinanggihan ko lang. Pasintabi po sa may karunungan sa pambabarang. Pero nararapat lamang malaman ng mga tao kung ano talaga ang mga kagamitan natin. Di ba ito namang mga nabanggit ko? Tama. 5 klaseng kwentasyon at may nakita akong rosaryo. May krus, pero may nakapaikot na uhugi sa ahas. Sus Maria, kinilabutan ako noon. Literal na kamalasan ang dalan ng rosaryo na yon. Ito pa, sa mga magre-research ay pwede nyo ring tingnan ang patungkol sa rosaryong may tatak na ahas. Sumpayan. Maniwala kayo sa akin. May 3 baong magkakadikit na animoy ginawa ding kwintas. Pero may guhit ito na nakabaliktad na bituin. Kung hindi ako nagkakamali, kwintas na pentagram ito na nilagay sa bao na walang mata. Tapos ang 2 bao, may selyo ni Solomon at ang 3 naman ay ang Satur. Napamura ako nun. Papanong pinagsasabay ng tiya ang kanan at kaliwang kaalaman. Doon pa lang, masasabi ko ng sobrang lakas talaga na mambabarang ang tiya. Inaasahan ko noon na bukod sa libretang itim ng karunungan, may libreta din siya sa kaalaman sa kanan. At hindi nga ako nagkakamali nun. Meron niya. Atardar at ang Satur. Pagkatapos ay may papel doon na pinagtagpi-tagpi gamit ang hibla ng kandila. Iba't ibang orasyon ito na halong Tagalog, Espanyol at Bisaya. Ito na ang tinatawag na horem o kombinasyon ng mga buhay na salita. Bakit ko alam? Siyempre dahil ito sa tiyo ko. Pero hindi niya pinaalam sa akin noon na meron din pala si tiyang ganito. Mas makamandag umano ang horem kesa sa mga kataga na may lehitimong selyo. Hindi ko na lamang babanggitin dito ang nilalaman. Baka kasi kung sino pa ang tamaan. Alam naman natin na ang buhay na salita, mapa masama man galing o mabuti. Kapag nabanggit ng hindi tama, ay sasakyan ito ng kampo ng dilim. Kaya maiging pag-iingat mga kagiliw ang nararapat. Marami pa magamit ng tiya nun. As in sobrang dami at ang hirap isa-isan sa pagdetalye. Ang nakakatawag pansin lamang doon ay ang bungo ng bata. Alam niyo ba, maya-maya lang habang isa-isa kong kinikilala ang mga gamit na yon. Parang may humahaplos na malamig na hangin sa buong katawan ko. Sa maniwala man kayo o sa hindi, doon pa lang ako nakaramdam ng takot. Natulala ako panandalian na wari ba nagbalik sa ulirat at napatanong sa isip na bakit ko kaya ginagawa ito? Ilang saglit lang ay nakarinig ako ng bulong na ganito. Roberto. Ganon na ganon. Parang nanggagaling ang boses na yon sa loob ng puntod o sa ilalim ng lupa. Yung tapang at pagiging desperado ko. Para akong hihiwalayan ng saktong pag-iisip sa nararamdaman kong takot nun.
Ewan ko ba, para akong nababaliw. Lilinawin ko lamang na likha ito ng itim na aura mula sa mga kagamitan ng tiya ko. Bali may kung ano ang mga kagamitang yon. Sa kabila ng pagkawala ng tapang ko noon ay pinili ko pa rin ipagpatuloy ang mga ginagawa ko. Hanggang sa ganoon na lang ang pagtataka ko nang makakita ko ng malaking paru-parong dumapo sa aparador. Tapos hindi lamang yon. May mga lumilipad-lipad ding mga insekto sa ilaw. Samantalang wala naman ito kanina. Bukod pa dyan, nakasara ang pinto ng bintana. Saan kaya dumaan ang mga sapat na yon? Ilang saglit lang ay may gumagapang na sa may higaan na alupihan. Mula ito sa kinauupuan ko at bigla na lamang naglaho. Di ba nakapagtataka? Hindi naman ako takot sa mga insekto. Gawa ng sanay na sanay talaga ako noon sa buhay ng tita. Tinitigan ko ang sahig. Nakita ko ang kumpulan ng malalaking langgam. Parang tren ito sa dami at gumagapang paitaas ng kisame. Wari ba'y may paparating na malakas na ulan noon at nag-alsa balutan ng mga langgam. Di ba isa sa mga pamahiin natin mga Pilipino? Ang paniniwala sa ugali ng langgam kapag may paparating na ulan. Pero iba ang nararamdaman ko sa mga sandaling yon. Ang pagpapakita ng mga insektong ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga alaga ng tiyahin ko. Pero malaking katanungan ng mga naglalakbay sa diwa ko nun. Nilang sabi ng Tiyo Raul, kapag namatay umano ang mambabarang, lahat ng mga alaga nito'y mamamatay din. Naniniwala ako nun dahil noong mawala ang tiya, nawala na ang mga insekto sa paligid namin. Sa isip-isip ko ay baka nabuhay ang mga ito dahil sa akin. Yun lang ang alam kong sagot dahil wala naman ng mambabarang na iba maliban na lamang sa akin nun. At ang nagpapahiwatig ito na magiging mambabarang talaga ako. Si Kuya Ed noon panay sangbit sa labas. Huwag ko daw ilalabas ang lahat ng mga gamit ng tiya. Dahil kapag nangyari yon ay hindi na siya masisilayan pa sa bahay namin. Aalis umano siya. Kagad ko namang naintindihan si Kuya Ed dahil ayaw na ayaw talaga nila ang gamit ng tiyahin. Maging si Tiyo Raul noon. Nung namatay nga ang tiya ay nag-utos pa ito ng ibang tao para iligpit lamang ang mga kagamitan ng tiya. Isang pahiwatig yon na hindi kayang mahawakan ng mga gabunan ang ibang gamit ng mambabarang. Balik tayo sa paksa. Yung paro-paro, siguro ay singlaki ng palay ko. Nakakarimaring tingnan. Mabalahibo pa ito na wari bahigat. Kahit alam ko sa sarili ko na papasukin ko na ang pagiging mambabarang pero napasakbit pa rin ako sa amang lumika. Sabi ko'y patawarin niya ako pero ang gagawin ko ay hindi para sa kasamaan, kung hindi para sa kabutihan. Titimbangin kong maigi ang kung anong mali at tama nun. Sabihin niyo nang nagtaksil ako pero maniwala kayo sa akin. Wala akong ibang intensyon noon kung hindi ang iligtas ang mga kauri ng tiyo. Kabutihan din naman yun, di ba? Dahil alam ko namang mabubuting aswang sila kahit pa man kampo ng dilim. Nakakaloko talaga. Paulit-ulit ang pagtawag ni Kuya Ed sa labas ng bahay. At dagdag pa niya ay napakainit umano ng balat niya. Hindi niya magawang makalapit sa bodega. Kaya naman noong niligpit ko ang mga kagamitan, maliban na lamang sa mga libreta, pag-aaralan ko kasi ang mga yon. Alam niyo bang pagkatapos kong masara ang sisidlan, dito pa lamang kumatok si Kuya Ed sa may pinto nun.
Ang sabi ko naman ay maayos na ba umano ang pakiramdam niya. Tumugon ang Kuya Ed at sinabing wala na umano siyang nararamdamang kakaiba. Dito ko napagtanto na ang lagayang yon ng mga kagamitan may nakabalot doon na harang. Lubid ang tali at may 2 garapa na nakalambitin. Napapailing na lamang ako noon. Maaring sinadya ito ng tiya para malayang makakagala ang tiyo sa loob ng bahay. Pero sa isip-isip ko, noon sigurong panahon na ginagamit ito ng tiya. Tiyak na ito ang dahilan kung bakit tumatambay sa labas ng bahay ang tiyo. O hindi naman kaya, doon sa itaas ng puno ng nara. Pagtayo ko, nanlaki ang mga mata ko nang hindi ko na makita ang mga insekto. Maging yung paru-paro, wala na. Madali lang isipin ang nangyari, kasabay ng pagtago ng mga kagamitan. Yun din ang paglaho ng mga insekto. Nakakamangha, wika ko pa sa sarili ko noon. Para bang nanaig pa ang kagustuhan kong matuto ng kaalaman ng tiya. Tiyak na may matutuklasan pa ako mga bagay na hindi ko pa alam noong nabubuhay pa ang mambabarang na tiya ko. Binuksan ko ang pinto. Para bang napuwing si Kuya Ed at napaatras ito noon. Kinakalikot ang mga mata at nakaharang pa sa akin ng kamay. Ayon sa kanya ay naaasiwa daw siya sa akin noon. Para umanong may presensya ako ng mambabarang. Kaila po ba, Kuya? Yari ka sa akin. Malupitang komedya yung igaganti ko sa'yo. Wala namang gamitan ng kaalaman, Roberto. Kitang kontra namin yung mga gamit ng tiya mo eh. Bakit? Hindi niyo ba ginagamit yung pagiging aswang kapag tinatakot ako? Balos-balos lang, Kuya Ed. Tagu-taguan na lang tayo. Kapag sinubukan niyo pang takutin ako, tugon ko nun. Pero nabaling din kaagad ang atensyon ko sa kalagayan ng tiyo. Mabilis na pumasok sa isip ko na kailangang matuto ako kaagad. Ang problema ko noon, ang tanong kung paano. Walang magtuturo sa akin kaya noon. Naisip kong puntahan ulit ang tiya Soledad. Kung sakaling may alam siya sa karunungan ng tiya. Kinabukasan din na yon, hapon. Inantay ko pang darating si tiyo pero wala. Kaya yon ay umalis na ako, dala ko ang mga libreta. Hindi ko dinala ang mga kagamitang iba. Sumama kasi sa akin si Kuya Ed. Tiyak na may iirita yon. Natatakot si Kuya Ed dahil may presensya na umano ako ng mambabarang at malaki ang posibilidad na may mababati nito. O hindi naman kaya. Makikilatis ako ng kung sino diyang may karunungan din. Kuya Ed, ikaw ba? Bakit hindi ka natatakot para sa sarili mo? Aswang ka, di ba? Maaring makilatis ka rin. Ang tugon naman ni Kuya Ed, walang problema sa kanya. Dahil alam niya naman umano kung paano itago ang kanyang sarili. Maliban na lamang sa bihasang may abilidad na katulad ni Aurelio. Pero ako umano, hindi ko pa alam ang lahat. Kailangan ko pa umanong matuto kung paano gumamit ng sabulag nun. Siyempre, alam ko na kung ano ang sabulag nun o tagabuta. Pagtatago ito ng pagkatao. Kagad ko na pagtanto na tama si Kuya Ed. Naging kumpiyansa nga lang ako pero sa tingin ko naman ay walang banta dahil alam na alam ko ang takbo ng lugar namin. Bihira lamang ang mga bahay doon sa lupain namin banda. Maliban na lamang ang patungong merkado. Pero ang bahay nila tiya ay nasa liblib ito. Para bang nauuna na ang pag-iisip ko noon. Nailalarawan ko na kaagad kung anong kaya kong gawin sa oras na matutunan ko lahat. Gagamit ako ng insekto, tapos magpapalipad hangin, tapos pantok at marami pang iba.
Ito ang mga naglalakbay sa isipan ko na nagpapalakas ng loob ko para pasukin talaga ang pagiging mambabarang. Nga pala, para sa kaalaman ng karamihan, ang mangkukulam at mambabarang ay walang pinagkaiba. Gumagamit sila ng bagay bilang presenta sa kung sino ang bibiktimahing tao nun. Kagaya ng manika, litrato at marami pang iba. Pwede nga upos lang ng sigarilyo na ginamit ng tao na yon. Ito ngayon ang daan para gawin ng palipad hangin. Kakapit kasi talaga sa biktima ang orasyon. Minsan, insekto ang ginagamit. Inuutusan ng insekto na pinsalain ang isang tao. Pero kadalasan talaga ginagamit nila ay ang tinatawag na pantok. Higupin ng enerhiyang itim ang presensya ng biktima. Tapos ay paparusahan ito. Maninigas ang katawan na para bang kahoy. Ganon ang tama ng pantok. Kahit anong gawin ng biktima, hindi ito makakagalaw. Minsan ay hahampasin ng latigo. Sinusunog tapos pwede ding saksakin ng kutsilyo. Presensya lamang yan natatama mismo mula sa ilaw ng kandila. May lilitaw kasi doon na imahe ng tao. Ito na ang presensya ng biktima na pinatawag ng mambabarang at mangkukulam. Nasa harapan ito nila na bigla na lamang lalabas sa likod ng nakatirik na kandila. Ang counterpart naman ito sa panig ng kanan o ng albularyo ay ang tinatawag nating pagpako. Siguro karamihan dito ay alam na kung ano ang pagpako. Ginagamit ang katawan ng pasyente para tawagin ang kaluluwa ng salarin. Kung sa kaliway pantok, sa kanan naman ay pagpako. Pero kung iisipin ay magkakaparehang prinsipyo lamang sila. Pinapaliwanag ko lamang para maging malinaw sa inyong lahat. Pero wag kayong magtangka na pasukin alinman sa karunungan na yon. Kahit pa nasa kanan, nakabungad pa rin ang kamatayan. Bakit? Dahil buhay mo ang nakataya sa lahat ng mga sandali. Kapag may tinulungan kang tao o sabihin na nating pasyente, ilang taon o araw ang mababawas sa buhay mo. Kumbaga, kapalit ng pagtulong ay ang pagkaltas ng oras mo sa mundong ito. Kung mangkukulam naman o mambabarang, may kasunduan na kung saan buhay din ang kapalit. Kung hindi sa'yo ay maaaring buhay na malapit sa buhay mo. At magtatakda talaga ng araw kung kailan ito kukunin. Ang tawag dito, sangla sa demonyo. Hindi na sa iyo ang buhay mo kundi hawak na ng demonyo. O hindi naman kaya ang taong inihayag mo sa kasunduan. Ang ibang ay anak pa nila. Diyos ko, inaalay nila yon. Maniwala kayo sa akin kahit sinong besang tanungin nyo. Ako na ang nagsasabi na huwag niyong gagawin. Nang makarating kami sa bahay ng Tiya Soledad ay kaagad kong sinabi ang sadya ko. Pinaunlakan naman ako ng tiya. Mabuti na lamang umano at nagkataong wala ang asawa niya. Nagalit na umano ang asawa niya dahil baka madamay na rin pati sila. Tama na umano ang nangyaring dati. Tanggap na nila yon. Isiniwalat sa akin ng tiya ang lahat. Batay din sa kung anong nilalaman ng mga aklat. Kailangan lamang umano magbukas ako sa paniniwala sa taliwas na sinasampalataya. Ang ibig sabihin nito, mga kagiliw ko, sumampalataya umano ako sa alagad ng dilim. Parang gusto kong matras noon dahil pagtataksil na talaga ito. Sinabi ko kay tiya na baka naman pwedeng hindi. Parang nakakatakot po, tiya. Pwede bang sa sinasampalataya ko na lamang talaga?
Wala bang ibang paraan, tiya? Ako'y sobrang natutuwa sa'yo. Ay, pwede. Alam mo bang hindi ka katulad namin? Kahit alam mong nasa dugo ka ng mambabarang pero hindi ka nagtataksil. Isang indikasyon, Ricardo, na isa kang puting mambabarang o mangkukulam. Wika ng tiya. Napangiti ako noon at dagdag pa ng tiya. May gamit umano si Tiya Socorro para sa puting mambabarang. Ito umano yung kwintas na may mutya ng bao. At yung hawak ko ng mga sandaling yon na pinagtagpi-tagping papel. Pares umano yon ng 3 mutya ng bao. Kaya gamit daw ito ng puting mambabarang dahil pinaghalo ang dilim at liwanag. Akala ko pa'y walang alam ang Tiya Soledad sa kabuuan ng gamit ng tiya. Sabi ko na nga ba'y naglilihim lamang ito. Yung baong mutya umano ay 3. Tama naman siya. Halo nga mga selyong naroroon. Ipinaliwanag ko naman na diba, may selyo ng pentagram, selyo ni Solomon at selyo ng Sator. Lahat daw ng gamit na kinatatakutan ng mga gabunan sa bahay namin ay walang iba, kundi ang galing sa puting mambabarang. Si Tiya Socorro umano noon ay puting mambabarang. Pero nang mamatay ang kapatid nila dahil sa katunggaling mambabarang noon ay nagpalakas ito at tuluyang pinasok ang mas malalim na karunungan. Doon ko pa lamang natuklasan lahat. Para bang mababaliw ako sa kakaisip dahil may marami palang kaalaman ng tiya. At bawat isa dito ay may batayan. Sa likod ng lahat ay tuwang-tuwa naman ako. Kagad kong sinabi kay Tiya Soledad na sa puting mambabarang ako magsisimula. Ang hirap namang isipin na sukdulan ka agad, diba? Pero ayon sa tiyahin ko, mas malakas umano ang puting mambabarang dahil kaya nitong paganahin ang bisa ng 2 panig. Pero sa isang kondisyon, hindi ako papatay ng tao. Lalong-lalo na kapag mga inosente nun. Maliban na lamang doon sa taong nakaumang na ang hukom ni kamatayan. Yun daw pwede at ang mga taong may masasamang loob. Napagalpak ako ng tawa sa tuwa nun. Sabi ko pa, anak ka nang, may ganito pala. Yes! Tiya, ngayon din. Turuan niyo ako. Gusto ko na pong maging mambabarang pero ano po ba yon? Puting mambabarang ano? Sige po. Narinig ba yun, Kuya Ed? Pero yari ka pa rin sa akin. Pag-isipan mo na siguro kung saan tatakbo kapag pinagkatuwaan niyo ako. Lintik ka. Ituon mo yung atensyon mo sa kaalaman, Roberto. Mas angat pa sa'yo ang makaganti kaysa harapin ng problema na kinakaharap namin eh. Langiya ka talaga. Utakan lang yan at unahan, Roberto. Bakit mahuhuli mo ba ako? Banat naman ni Kuya Ednon. Si Tiya Soledad noon ay tuwang-tuwa. Nawiwilit talaga siya kay Kuya Ed. Bukod kasi sa mabait ito ay talagang nakakasundo ko at masaya daw kung kasama ang mga gabunan sa bahay. Kaya nga ipinauubaya niya na sa akin ang lupain. Hindi na sila makikialam sa dokumento. Akin na lamang umano yon. May malaking lupain din umano sina Tiya Soledad at masagana sa mga tanim nun. Nung araw na yun ay nalaman ko lahat. Partikular lamang sa pagiging puting mambabarang. Kailangan umano ako maging disiplinado. Kung anong oras ang nakatalaga sa pagdarasal, susundin ko umano ito. Ang babanggitin kong mga kataga ang huling pahina ng pinagtagpi-tagping mga papel. Malalaman ko na lamang umano ang pagbabago sa sarili ko. Makikita ko ang hindi dapat at mararamdaman ko ang hindi dapat. Kapag may karga na umano ang katawan ko, ay pwede ko nang simulan gawin ang gawain ng isang puting mambabarang nun. Kung iisipin ay parang madali lamang pero ito ang sinasabi ko sa inyo.
Napakahirap. At bukod pa diyan ay nakakakilabot. Saan ako magkakarga o madadaos ng pagdarasal? Malalaman natin yan